Sa isang liblib na lugar na mainit at tagtuyot may isang batang babae na ang pangalan ay Liza. Payat siya, sakitin at tila walang lakas. Wala siyang matirhan, wala ring makain o mainom. Laging malungkot at nag-iisa si Liza. Isang araw, habang nakaupo siya sa ilalim ng isang punong tuyo, dumaan ang isang matandang lalaki na may puting kasuotan at dala ang isang tungkod. Siya'y mukhang payapa at masigla. Tinawag ni Liza ang lalaki. Kuya! Kuya, sandali lang po. Huminto ang lalaki at lumapit. Anong nangyari, Eha? Bakit parang sobrang lungkot mo? Tinanong ni Liza, saan po kayo papunta? Sumagot ang lalaki, ako'y patungo sa langit. Napangiti ng kaunti si Liza at may liwanag sa kanyang mga mata. Nagdasal si Liza habang nakapikit at nakaluhod, Kuya, pakiusap. Sabihin niyo po kay Lord. Kailan matatapos ang mga paghihirap ko? Kailan kaya ako magiging masaya? Tumango ang matanda. Opo, Eha. Ipaparating ko kay Lord ang hiling mo. At lumipad siya sa kalangitan. Parang mahiwaga ang lalaki, hindi pangkaraniwan. Pagdating niya sa langit, sinalubong siya ng isang anghel. Ikinuwento ng matanda ang kalagayan ni Liza. Tinanong niya, kailan po matatapos ang hirap niya? Sumagot ang anghel, may nakasulat sa kapalaran niya, 10 taon pa ng lungkot at paghihirap. Nalungkot ang matanda. Kung sasabihin ko ito, baka mawalan na siya ng pag-asa. Wala na bang ibang paraan? Nag-isip ang anghel at tumugon, sabihin mo sa kanya. Sa kahit anong sitwasyon, lagi niyang sabihin, salamat po, Lord, sa lahat. Ito ang tunay na pagsubok. Bumalik ang matanda kay Liza at ibinigay ang mensahe. Liza, kahit anong mangyari, lagi mong sabihin, salamat po, Lord, sa lahat. Naguluhan man siya, tinanggap ni Liza ang payo. Simula noon, tuwing nadadapa siya sa mainit na buhangin, sinasabi niya, salamat po, Lord, sa lahat. Kahit wala siyang tubig o pagkain, inuusal niya ito. Kahit na mamalat ang kanyang balat at inuubos sa gabi, hindi siya nagreklamo, paulit-ulit niyang sinasabi, salamat po, Lord, sa lahat. Lumipas ang ilang araw, napansin niyang unti-unti siyang lumalakas. Nagkakakulay na muli ang kanyang pisngi. Ang dating tuyong balat, naging makinis at buhay. Isang araw, habang naglalakad siya sa buhangin, dumilim ang langit. May malalakas na hangin at maya-maya ay bumuhos ang ulan, unang beses sa matagal na panahon. May tubigan na lumitaw sa paligid. Ang dating tuyo na lupa ay nagsimulang magkaroon ng damo. May mga halaman at bunga na tumubo malapit sa kanya. Si Liza ay lumakas, nagkaroon ng tahanan at masaya na ang kanyang puso. Nagtaka siya, parang napakabilis ng pagbabago. Makalipas ang 10 araw, muling dumaan ang matandang lalaki. Nanlaki ang mata niya nang makita si Liza, malusog, masaya, at nakangiti. Hindi na tagtuyo ang lugar, may buhay, may tubig, may kasayahan. Napaisip ang matanda. Paano nangyari ito? Agad siyang lumipad pabalik sa langit at kinausap muli ang anghel. Anong nangyari? Di ba sabi niyo 10 taon pa siyang maghihirap? Pero ngayon, masaya na siya. Ngumiti ang anghel at sinabing, ang nakasulat ay totoo. Ngunit binago ni Liza ang kanyang kapalaran. Kapag ang isang tao ay buong pusong nagpapasalamat sa Diyos, kahit sa gitna ng hirap, nalulusaw ang kanyang masamang karma. Ang kanyang 10 taon ng lungkot ay naging 10 araw lang. Karamihan sa tao ay agad nagrereklamo kapag may problema. Pero ang taong marunong magpasalamat kahit sa sakit, siya ang tunay na pinagpapala. Ang pasasalamat ay may kapangyarihan, habang ang reklamo ay nagpapabigat ng buhay, ang pasasalamat ay nagpapagaan nito. Simula ngayon, mangako tayo sa ating sarili. Ano man ang kalagayan ko, masaya man o mahirap, lagi kong sasabihin. Salamat po, Lord, sa lahat. Minsan, isang simpleng pagbabago sa puso ang kailangan para magbago ang buong buhay.